Good morning mga kabarangay. Pagkatapos ng Pasko at Bagong Taon, naghanap ako sa rep ng pwedeng ilutong ulam para maibsa naman yung umay dun sa mga kinain ko nung mga nakaraang mga holidays. Tilapia ang aking natagpuan. Kaya naisip ko maggata. Alam niyo mga kabarangay, kapag naglilinis ako ng tilapia, kinakaliskisan ko ulit kasi pag sa palengke, pag binibili, kinakaliskisan naman ng nagtitinda. Kaya lang, mabilisan doon. Kaya't marami pa din kaliskis ang natitira. Kaya't hindi ako pumapayag na hindi talaga nakakaliskisan ng maigi. Pagkatapos mga kabarangay, yun po mga pinaghugasan na isda, kahit na anong isda, hindi ko po yun tinatapon. Nilalagay ko yan sa balde dahil pinandidilig ko yan sa aking mga halaman at napaka magandang pampataba po yan ng mga halaman. Lalo na sa mga gulay, pechay, mustasa, yan. At iba pa. At yun naman plastic na pinagbalutan ng isda, hindi ko rin yan basta-basta tinatapon. Hinuhugasan muna, tapos isasabit ng patiwarik para matuyo siya, para hindi nagkalat, hindi siya magiging basura na pakalat-kalat. Yan, hayaan ng matuyo. At pag natuyo na, ilalagay sa isang plastic. Kung gusto na itapon, hindi siya mabigat at hindi nakakalat. I-ready ko naman ngayon yung niyog na binili ko lang dyan sa tindahan. Alam nyo, pati niyog nga buo, kinikilo na 35 pesos per kilo kasama yung bao at saka yung sabaw. Kaunti lamang yung laman. Wala na tayong magagawa, yun na yung kalakaran ng ating ekonomiya, kaya lahat ay medyo kailangan tipid. Ayan, so pagpiga natin, yung kakanggata ay ihiwalay doon sa isang lagayan. Kasi makikita ninyo mamaya, iluluto natin siya ng hiwalay. Siya kasi magpapalapot ng ating ginataang tilapia. At yung pangalawang gata naman ay maputi pa yan. Kung ibig sabihin magata pa siya, diyan naman natin ilalagay sa kaserola na hiwalay. Para diyan na natin iluluto yung ating tilapia. Diyan na lahat ang ingredients. Ayan mga kabarangay, pagkatapos ko ma-ready yung tilapia at saka yung gata, kukuha muna ako ng mustasa at saka pechay na pansahog sa ginataan dito sa aking rooftop garden. Ayan, alam nyo, napakaganda talaga ng mayroon kang sariling tanim sapagkat bukod sa sariwa at masustansya, nakakatipid pa talaga kasi hindi mo nabibilin siya. Marami yan, kaya lang yung nakikita nyo, isang side lang, halos paubos na dyan. Ayan, yung area na yan, inubos ko na rin yung isang styro box kasi papalitan ko na rin, meron na akong mga bagong punla para mayroon ng bago. Ayan nag-hello pa. Kumuha din ako ng isang perasong sili sa aking tanim. Hindi maraming sili kasi hindi naman lahat kami kumakain ng maanghang dito sa bahay. Ayan, isa na lang na natin yung pangalawang gata doon sa kaserola at isinilagay ko na yung sibuyas, bawang at luya. Hindi na natin igigisa. Pagkatapos na kumulo siya ng mga 5 minutes, ilalagay na natin yung tilapia natin para sigurado na yung bawang, sibuyas at luya ay luto na. Tapos takpan at hintayin maluto. Pagkatapos ng mga 5 minuto, alam kong luto na siya at habang kumukulo, nilagay ko na yung pinagsama kong asin, betchin at saka yung magic na pampasarap. Nilagyan ko din ng kaunting pamintang buo para dagdag amoy at saka dagdag pampasarap din. Nilagay ko na din yung isang perasong sili na pinitas ko. Hindi ko siya hiniwa para hindi mag-anghang at pampabango lamang para lamang magkaroon siya ng amoy sili. Tapos hihinaan natin yung apoy. Dito naman sa kabila, isa lang natin yung kakanggata para halos sabay-sabay sila na maluluto. Yung kakanggata na yan yung ilalagay natin mamaya. Ito na yung mga gulay na inaani ko sa aking garden. Pagkatapos mahugasan, syempre ilalagay na natin doon sa ating ginataang tilapia. Ayan, para siguradong bago natin patayin yung apoy ay ma-absorb na niya. At ipapailalim natin yung mga gulay na yan para ma-absorb niya yung gata at siguradong pantay-pantay ang pagkaluto sa kanya. Ipapailalim natin siya para sigurado na ma-absorb niya din yung lasa ng gata para mas masarap. At yun namang kakanggata na niluto natin ng hiwalay ay ilalagay na natin bilang pinaka-topping siya ng ating ginataan. Tingnan nyo, medyo malapot siya kaya siguradong malinamnam ang ating niluto. Sa amoy pa lamang parang gustong-gusto ko ng lantakan siya Tara na po, kakain na, ready na po ito. Ayan na po yung itsura ng ating ginataang tilapia. Yan, sarap. Kain na po tayo. Brown rice.
At ito na yung niluto nating ginataang tilapia with mustasa and petchay. Dakilang Diyos Ama na makapangyarihan, salamat sa iyong biyaya. Gamitin mo po ito na kalakasan ng katawan. Ligtas sa lahat ng panganib. In Jesus' name, Amen. Fresh, fresh. Manamis-namis. Diba kasi talaga yung gulay na sariling tanim at napakasariwa. Medyo manamis-namis siya. Sigurado masustansya. Kain po. Thank you for watching mga kabarangay. Pakipanood nyo rin po yung iba kong video na in-upload. Yung praise song at saka yung nag-harvest po ako. Thank you for watching. God bless all of us. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa Artuberos TV, please subscribe. Huwag kalimutan i-click ang notification bell. Pwede nyo mag-like, mag-comment, at pwede rin mag-share. God bless everyone.